Kamusta mga kabiyahe? Tara, at may kwento ako sa inyo. Ako nga pala si Angelo. Salamat at sumakay ka uli dito sa biyaheng lagim. Maulan noon, yung tipong aambon na nakakasilaw dahil sa hamog na tumatama sa headlights ko. Binabaybay ko ang isang mahabang diretsyo na highway sa labas ng bayan. Ang paligid ay puro matatayog na puno at madidilim na bakanteng lote. Habang nagpapatakbo ako ng dahan-dahan, may nakita akong figura sa gilid ng daan. Siguro mga 50 metro sa unahan ko. Isang lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng isang pundidong streetlight. Nakasuot siya ng itim na jacket. Maayos ang buhok at may bitbit na maliit na duffel bag. Mukhang disente naman siya. Mukha siyang taong naiwan lang ng huling biyahe ng bus o jeep. Napaisip ako, sa ganitong oras at sa ganitong ulan, mahihirapan na itong makauwi. Dahil siguro sa pagiging warm ko bilang principal, palagi kong iniisip ang kapakanan ng iba. Kaya kahit may kaunting kaba, preneno ko yung Mustang ko sa tapat niya. Binaba ko ang bintana ng kaunti. Sapat lang para makapag-usap kami. Sir, mukhang malayo pa ang susunod na bayan. Gusto niyo bang sumabay? Hanggang sa kanto lang ako ng main road. Alok ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ngumiti siya. Pero yung ngiti niya, parang masyadong perfect. Yung tipong parang pre-practice niya sa harap ng salamin kung paano ibubuka ang bibig niya. Salamat, Angelo. Malaking tulong ito, sabi niya. Doon ako natigilan. Angelo, paano niya nalaman ang pangalan ko? Baka naman narinig niya lang na binanggit ko sa sarili ko. O baka may nakita siyang ID sa loob ng sasakyan. Pero hindi ko na pinansin. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Pumasok siya sa passenger seat. Pagkasara ng pinto, biglang bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. At totoo nga, kabiyahe, biglang bumaba ang temperatura ng aircon ko. Naging sobrang lamig. Yung tipong nakikita ko ng sarili kong hininga sa loob ng dashboard kahit hindi ko naman nilagay sa max cold ang settings. Habang nagmamaneho kami, sinubukan kong maging conversational. Gusto ko kasing mawala yung antok ko at yung kakaibang kaba sa dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil lang ito sa fasting ko kaya kung ano-ano ang nararamdaman ko. Saan po ba ang punta nyo? Galing po ba kayo sa trabaho? Tanong ko habang diretso ang tingin sa kalsada. Galing sa malayo, maikli niyang sagot. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang recording na pinatugtog. Napansin ko na tuwid ang upo niya. Hindi siya sumasandal sa magandang upuan ng Mustang ko. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong lang sa kanyang hita. Hindi gumagalaw. Parang gawa sa plastic. Sinulyapan ko siya sa gilid ng mata ko habang dumadaan kami sa isang bahagi ng kalsada na may mga street lights. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa batok ko. Kabiyahe, simula nung sumakay siya hanggang sa mahigit 10 minuto na kaming bumabiyahe, hindi siya kumukurap. Dilat na dilat ang mga mata niya. Kahit tumama ang headlights ng mga nakakasalubong naming truck o kahit dumaan kami sa mga madidilim na tunnel ng puno, hindi man lang gumagalaw ang talukap niya. Para siyang estatwa na humihinga. Isang malalim na paghinga na parang may humihigop ng oxygen sa loob ng sasakyan ko. Sinubukan kong tumingin sa rearview mirror para tignan ang mukha niya sa refleksyon para masigurado ko lang na hindi ito guni-guni. Pero ang nakita ko doon, ang muntik nang nagpa-overshoot sa akin sa kurbada. Sa salamin, mukhang bakante ang passenger seat. Walang tao. Pero paglingon ko sa kanan ko, andoon siya. Nakatingin na siya sa akin. Dilat na dilat. At sa pagkakataong ito, wala na yung perfect na ngiti niya. Dahan-dahan kong inapakan ng preno. Gusto ko na siyang pababain kahit nasaan man kami.
Pero bago ko pa mahawakan ang lock ng pinto, nagsalita siya uli. Ang boses niya ngayon, parang dalawang bakal na pinagkikis-kis. Maganda ang takbo natin, Angelo. Malakas itong Mustang mo, di ba? Ramdam ko ang lakas ng V8. Sabi niya. Nanigas ako sa upuan ko. Paano niya nalaman ang tungkol sa makina ko? Tumingin ako sa kanya at sa loob ng madilim na cockpit ng sasakyan ko, nakita ko ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang muka. Ang kanyang leeg ay dahan-dahang humahaba. Parang may humihila mula sa itaas. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo. Parang balat ng bangkay. Ang pinaka nakakatakot, ang kanyang mga mata na hindi kumukurap ay nagsisimulang lumaki hanggang sa halos wala ng puti na natira. Gusto kong makita kung gaano kabilis ang takbo nito bago kita kunin. Bulong niya. At dahan-dahan niyang inabot ang steering wheel ko gamit ang mahahaba at maitim niyang mga kuko. Doon na ako nabulag sa takot. Imbis na huminto, inapakan ko ang gas pedal hanggang sa sahig. Ramdam ko ang bagsik ng Mustang ko habang umaarangkada kami sa gitna ng dilim. 100, 120, 140. Ang V8 engine ko ay umuungol sa bilis. Pero ang nilalang sa tabi ko ay tumatawa lang. Isang tawa na parang sumasabay sa dagundong ng exhaust ko. Bilis pa, Principal. Bilis pa. Sigaw niya. Alam niya kung sino ako. Ramdam ko ang bawat kalmot niya sa dashboard ko. Ang leather na inalagaan ko, dahan-dahang nasisira sa harap ng mga mata ko. Hindi ako pwedeng huminto. Alam kong kapag huminto ako, tapos na ang biyahe ko. Ginamit ko ang lahat ng kaalaman ko sa pagmamaneho. Bawat kurbada, bawat liko, pinasok ko ng walang alinlangan. Ang Mustang ko ay tila nakikipaglaban din para sa buhay ko. Sa dulo ng mahabang highway, nakita ko ang pamilyar na arko ng aming bayan. May isang lumang simbahan sa kanto bago ang subdivision namin. Naalala ko ang sinabi ng mga matatanda, ang mga bagay na hindi sa atin, takot sa liwanag ng pananampalataya. Pinihit ko ang manibela ng mabilis. Halos mag-drift na ang sasakyan ko sa kalsada. Paghinto ko sa tapat mismo ng malaking krus sa harap ng simbahan, biglang bumukas ang pinto ng passenger side. Isang malakas na hangin na amoy bulok na karne ang lumabas sa loob. At kasabay nun, nawala ang bigat. Nawala ang lamig. Paglingon ko, bakante na ang upuan. Wala na yung hitchhiker. Wala nang nanlilisik na mga mata. Bumagsak ako sa manibela. Hingal na hingal. Ang puso ko parang gustong lumabas sa dibdib ko. Noong gabing yon, naiintindihan ko na hindi lahat ng humihingi ng tulong sa kalsada ay kailangang isakay. Ang iba, ikaw ang gustong gawing destinasyon. Kabiyahe, noong gabing iyon, napatunayan ko na ang kalsada ay hindi lang para sa ating mga driver. May mga nilalang na naghihintay lang ng maling pagkakataon para sumabay. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. Ngayon, bilang principal, ang lesson ko sa inyo, huwag basta-basta magpapasakay kahit gaano pa sila mukhang kagalang-galang o desente. Minsan, ang pinakamapanghanib na nilalang ay yung mga hindi na marunong kumurap dahil tinititigan na nila ang iyong katapusan. Mag-subscribe na kayo sa Biyaheng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga kwento. At bago mo ilak ang sasakyan mo ngayong gabi, silipin mo muna ang backseat mo. Baka may nakasabay ka sa dilim na hindi mo lang napansin. Ako si Angelo. Mag-ingat ka. Malayo pa ang biyahe.